spiritual sensitivity. Pansinin mo, pag lagi kang nagko-compromise, yung sensitivity mo sa Holy Spirit, parang nagdadal. Praise lang. Sabi ulit sa Judges 16:20, sabi dito, he did not know that the Lord had left me. And this is one of the saddest verse in the Bible for me. He did not know, hindi niya alam. So, linawin muna natin, no, baka iniisip natin, akala ko ba hindi tayo iniwan ng Lord? Sabi sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sabi sa Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God. And this is true. God does not abandon His people. Hindi siya pabaya, hindi siya umaalis dahil lang nagkamali ka. So what does this mean? He did not know that the Lord had left him. Hindi ibig sabihin tumigil ang Lord sa pagmamahal kay Samson. Ang nawala, yung empowering presence, yung anointing, yung power ng Diyos sa buhay niya. So sa Old Testament, bago dumating si Jesus, the Spirit of God would come upon a person for empowerment. Hindi pa siya permanently naninirahan tulad ngayon. So nung si Samson, paulit-ulit nagko-compromise, hindi ito dahil sinabi ng Lord na ayoko na sa'yo. Paano kaya pag sinabi ng Lord sa akin, ayoko na sa'yo? It's that Samson kept walking away from alignment with God hanggang sa dumating sa point, yung power, yung presence, na dala-dala niya dati, wala na. Nagkatabi mo. Praise God. Meron? Meron. Amen. Amen. Hindi ito dahil sinabi ng Lord na ay pagod na ako sa iyo, Samson, paulit-ulit ka, ayaw na kita. Hindi ganun si Lord. Ang nangyari, si Samson, unti-unti siyang lumalayo sa alignment niya kay God hanggang sa dumating sa point, yung power, yung presence na dala-dala niya dati, wala na. Hindi si Lord ang lumayo, si Samson ang lumayo ng paulit-ulit. Hanggang sa dumating sa point na hindi niya nadala ang presence ng Lord tulad ng dati. And that's why this verse is so painful. He did not know. Akala niya same pa rin. Akala niya nandun pa din. Pero wala na yung dating anointing, authority, presence. Ngayon, para sa ating mga believers, ngayon, no, the Holy Spirit dwells in us permanently. Sabi sa John 14:16-17, sabi dito, sabi natin yung verse. John 14:16. Medyo busy sila, medyo nadali na sila na very. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. So God does not leave us, pero itong tension na kailangan natin maintindihan. We can leave the Holy Spirit, sabi sa Ephesians 4:30, we can quench the Spirit, sa 1 Thessalonians 5:19, which means hindi siya umalis, pero maaaring hindi na tayo alike sa Kanya, ibig sabihin yung signal natin sa Kanya, hindi na natin naririnig. So pakiramdam natin, tumatahimik. Kasi nga tayo, nagiging distance yung mga experience natin sa Kanya. So hindi tayo iniwan ng Lord. Sino sabi mo hindi kayo iniwan ng Lord? Pero baka iba na yung channel mo kaya hindi mo na siya narinig. Anong channel ba? 82.5. So hindi siya lumayo, pero baka tayo na ang lumalayo ng paulit-ulit. So si Samson, no, he was still moving, pero hindi na siya anointed. He's still active, pero hindi na siya aligned. He's still strong externally, pero empty na siya internally. So, pwede pa lang mangyari sa atin yun, no? Pwede pa lang active tayo sa ministry, pero dry ka spiritually. Wala akong pinakatamaan dito, ah. Pwedeng successful ka sa work, pero distant ka na kay Lord. Okay ka sa labas, pero pag mag-isa ka, empty ka. May energy ka para sa lahat, pero wala kang gana para kay Lord. Yung katabi mo? Hindi daw. At alam niyo po, nakakatakot kasi nagiging normal na ito sa buhay natin. Masyado tayong busy eh. Nagtatrabaho tayo, may mga pamilya na tayo. Kailangan natin kumayod. Lalo na mahal-mahal ng mga bagay na wala nang mura. Mapakamura ka na lang sa lahat ng kamaalan. Buti na lang yung ating ginagawa yun. Pero nagiging
kasi masyado kang busy. Diba? Hindi mo agad napapansin. Hindi mo na napansin na hindi ka na nag-pray na tulad ng dati. Hindi mo napapansin, hindi ka na natatamaan ng word tulad ng dati. Hindi mo napapansin yung presence ng Lord, parang wala na. Hindi mo napapansin kasi nasanay ka na. And this is the danger of compromise. It is not immediate distraction, but silent disconnection. Hindi ka agad mawawala, pero unti-unting lumalayo. At pinakadelikado dito, akala mo okay ka pa, uma-attend ka pa, nagli-lead ka pa, nagsiserve ka pa, pero si Lord hindi mo nakasama. Aray. Madalas sinasabi natin, iniwan ako ng Lord. Pero kung titignan mo lang mabuti, hindi si Lord ang umalis. Ikaw. So, pwede ka maging active, pero empty, present, pero disconnected. But here's the good news, hindi doon nagtapos ang kwento ni Samson, at hindi rin doon nagtatapos ang kwento mo. Sabi sa point 4, sabi dito, God's mercy still meets us, but the consequences are real. Ang mercy ng Lord, kinatatagpo pa rin tayo. Sa mga sa katabi mo, kinatagpo ka pa rin ng mercy at grace ng Lord. Pero, ang consequences, totoo din. Sabi sa Judges 16:28, Then Samson prayed, Sovereign Lord, please remember me. Please, God, give me the strength just this one time more, so that this one blow I can get even with the Philistines for putting out my blue eyes. So after everything, after all the compromise, after all the wrong choices, after all the times na in-ignore niya ang Panginoon, si Samson umiyak pa rin lumapit sa Panginoon. Tama? At alam mo kung ano yung maganda? Ang Diyos, He still responded. Amen? Hindi dahil perfect si Samson, hindi dahil malinis ang record niya, hindi dahil tama lahat ng motives niya, kung hindi dahil mabuti ang Diyos. Tama? Hindi tayo palaging mabuti, pero ang Diyos palaging mabuti. At may purpose pa rin siya. So ito daw yung grace ng Lord, na kahit nag-fail tayo, kahit lumalayo tayo, kahit ilang beses natin binabalang yung mga pagkakamali natin, pwede ka pa rin bumalik. Sa mga sa katabi mo, pwede ka bumalik. Hindi ka pa rin disqualified. Hindi pa tapos ang kwento mo. Amen. So, hindi natin kailangan ayusin muna yung sarili natin bago tayo lumapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, siya mag-aayos ng buhay natin. Palamakan niya muna natin na ating Panginoon. Amen. That is good. That's good. All the time. Pero, kailangan din natin maintindihan, meron at meron talagang resulta ang mga desisyon natin na kailangan natin ayusin, itama. Sabi nga sa Numbers 14:18, hindi ko na ilagay, kakaisip ko lang kanina, God forgives, yet He does not leave the guilty unpunished. Ibig sabihin, pinatawad ka ng Diyos, sa mga sabi mo, pinatawad ka ng Lord. Pero hindi na ini-ignore yung epekto ng kasalanan. So, tignan natin si Samson, pinakinggan siya ng Diyos, tama? Tama? Sinagot ang panalangin niya, tama po ba? Pero hindi na naibalik ang lahat. Wala na yung mga mata niya. Nawala na ang kanyang kalayaan, nawala na ang kanyang impluensya. Kaya totoo ito, ang awa ng Diyos, handa kanyang patawarin. Ano bang oras? Totoo to. Amen. Pero totoo rin na sa bawat desisyon natin may bunga. Pinapatawad tayo ng Lord, pero inaayos niya rin tayo. Amen? Kung ilalapit natin yung buhay natin sa Kanya. Pwede kang patawarin ng Lord, pero yung trust na nasira mo sa mga relationship mo, kailangan ng panahon para maibalik. Tama? Pwede kang patawarin ng Lord, pero yung mga sugat na naidulot mo sa pamilya mo, kailangan ding paghilumin. Pwede kang patawarin ng Lord, pero yung habits na na-form mo over time, lahat-lahat din binabago. Amen. At minsan napapatanong ka, Lord, bakit ganito pa rin? Lord, pinatawad mo na ako, pero bakit kailangan may consequences pa rin? Because forgiveness is instant, but healing is a process. Tama? Yes, pinatawad ka, pero may proseso ang restoration.
Mahal ka pa rin ng Lord, pero mga may bagay na kailangan mong harapin at ayusin. Pero huwag mong kakalimutan, God still forgives. Amen. God still restores. God still heals. God still loves. Amen. Sabi ko sa kanila, mahal ka ng Lord. Amen. Amen. Mabuti pa rin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Pero kailangan din natin magkaroon ng wisdom sa pag-ayos ng mga desisyon. Resulta ng mga desisyon natin. So, praise God. Palamakan nga natin ang ating Panginoon. May worship din. Background music natin siya ng mga magagandahan nyo. Para nakakaiyak. Nakarelate ba tayo sa buhay ni Samson? Ano yung number 1? Ano nga ba yun? Ano yung number 1? Ayan. So, compromise begins when we ignore convictions. Number 2, compromise makes us comfortable with what weakens us. Kaya maraming panahon, no, parang ang hinahina natin, para bagang we cannot stand firm with our faith. Kasi naging komportable na tayo masyado sa kompromiso sa ating buhay. Ano pa? Compromise dulls our spiritual sensitivity. Alam niyo, may mga times nung ako'y paulit-ulit na nag-compromise. Ayoko mag-pray ng ibang tao. Pag may lumalapit sa akin, Pastora, pag-pray nga. Ay, siya to, sa Mercy Ministry, magpa-pray ka. Ay, ito siya, pag-pray. Kasi sa isip ko, dahil sa lahat ng mga, alam yung ginagawa ko eh. Baka pag nag-pray ako, hindi na as effective. Baka pag nag-preach ako, hindi na as powerful. Kasi nga, when you compromise, it does your spiritual sensitivity. And lastly, totoo naman, God's mercy still meets us, but consequences are real. Praise God, the Lord gives us strength to overcome. Amen. Na mapagtagumpayan yung mga resulta ng ating mga pagkakamali na ang Diyos mahaba ang pasensya. Sabi sa katabi mo, sana ikaw din. Amen? Amen? Kasi pag medyo trentahin naman, mabilis na mainis eh. Mabilis mainis, matagal magpatawad. Aray mo. Alam ko marami sa atin, we can relate to Samson. Amen? At ako personally, I relate so much to him, kaya nga siya ang example ko. Kasi nga, sabi ko nga kanina, I'm the ultimate standard ng series of compromise. At katulad ni Samson, ang kahinaan ko talaga yung mga poging lalaki. Joke lang. So, joke lang, ito naman. Naka-record. So kami, anak kami nila Rev Joey at Rev Egon sa mga hindi nakakilala. Pero growing up talaga, wala talaga kaming lalaking figure. Lahat kami magkakapatid babae. At yung tatay namin, dahil siya ay very busy following the instructions of the Lord, busy siya nag-church planting sa iba-ibang bansa. Siguro sa isang taon, isang buwan lang namin siya kasama. So pakiramdam ko, growing up, niloloko talaga yung lalaki. Kumbaga yung security, yung lalaking figure, father figure. So pakiramdam ko, mahahanap ko siya in the form of relationship. Yan. Diba? Ganda. Gustuhin. Sexy kasi ako nung bata. So long story short, paulit-ulit ako dun nabobokya sa relasyon. Ay mo! Sana Lord, this time hindi na! alam ko yung word ko, alam ko mahal ako ng Lord. Pero pagdating sa relasyon, wala talaga. Then one day, sa mga unang-unang years ko ng paglilingkod, kapag yung kaaway, ni-level up ang kanyang atake. Pinaniman ako sa isip, malungkot maglingkod, mag-isa ka lang. Aray. Oo nga, mag-isa lang ako, wala ako mapagsabihan, wala ako malapitan. Pag lumapit ako sa leader, susumbong nila ako sa magulang ko. Pag lumapit ako sa ibang tao, sasabihin nila, Pastora ka naman, tumagal. Wala nga akong malapitan. Mag-isa nga lang akong naglilingkod. Hindi naman yun yung katotohanan, pero yun yung tinanim ng kaaway sa akin. Di ba na
ako, wala pa akong kasama eh. Di ba? Hindi mo maikwento sa ibang tao. Nakahanap ako ng makakausap sa isang tao, walang alam sa buhay ko. Masarap kausap, pleasing to me, pero hindi Christian. Long story short, Katoliko, isang beses magsimba sa isang taon sa birthday lang daw niya. Tinawag na ako ng Lord may calling na ako eh. Pero sa isip ko, at least siya, hindi siya judgmental. Aray. Pero dahil wala siya sa Lord, ang buhay niya puno ng compromise. At imbes ako yung maghila sa kanya, papunta sa Lord, ako yung nahila niya. Hanggang sa ako na yung nagtatago kasi nag-vape na din ako. Diba? Ako na yung umiinom. Ako na yung nagsashot ng patago. Tapos, sorry na lang ulit pag Sunday, Lord. And I played with fire in that relationship. At anong resulta ng compromise ko? Allah! Nakakaiyak. Ako naiyak. Tigil mo na yan. Ako yung naiyak. Alam niyo, yung resulta ng compromise ko, I was abused in the relationship. And eventually, later on, nag-share ako. Sabi ng kapatid ko, alam mo, as humble ako sa'yo, ayaw ko mag-serve kasi nakikita kita. Nakikita kita, may tinatago kang vape na ilang beses sila nahuling may vape. Nakita kita, naglilingkod ka, nagbe-vape ka. Ayaw kong maglingkod kung ganyan ka lang din naman. Yan alam nyo, it took years of healing kasi nga, may consequences talaga. Yung mga bagay na ginusto natin, it took years of healing. It took a long process of healing. Because even though I was forgiven, meron pa rin talagang trauma. So yung consequences ng mga wrong decisions ko, kailangan ko pa rin siyang ayusin. Kailangan ko pa rin siyang mapagtagumpayan. At hindi dahil pastora na ako, ay perfect na ako. I mean, ano ba, ako lang to. Pero kailangan ko pa rin harapin yung mga compromises ko na nag-resulta ng hindi maganda. Kasi hinayaan ko siya. Buti na lang God is good. Sa mga sabi mo, God is good. God is merciful. God is gracious. At kung nasa proseso tayo ngayon, no, na kung parang bagang ang bagal ng pagbabago, na parang ang dami ng kailangan ayusin, hindi ka nag-iisa. Amen? Kasama natin ang Lord sa proseso. Hindi ka niya iniwan sa consequences, sinasamahan ka niya hanggang sa restoration. At praise God, the Lord restored. Wow. The Lord healed. Amen. Amen. Kaya ngayong umaga, no, hindi lang ito tungkol sa repentance. This is about awakening early. Na habang maaga pa, habang maliit pa, ayusin mo na. Habang may conviction ka pa, tumugot ka na. Habang kinakausap ka ng Lord, makinig ka na. Huwag mong hintayin na masira pa lahat muna sa buhay mo. Huwag mong hintayin na mawala pa lahat muna sa buhay mo. Huwag mong hintayin mapagod ka na muna bago ka bumalik. You don't have to wait. Hindi mo kailangan hintayin ang rock bottom para bumalik sa Panginoon. You can come back now. Amen? Hindi pag ready ka na. Hindi pag okay ka na. Kung hindi ngayon na. Yung sa katabi mo ngayon na. Amen? Dahil kinakausap tayo ng Panginoon. Amen? Ang Lord, hindi siya pumapayag na mapahamak tayo. Amen? And this is our moment because His mercy is still reaching out for us. His grace, His love. Sinasabi mo, bumalik ka na. Amen? Because God's mercy is open, but the longer we wait, the heavier the cost. Kaya ngayon, habang may pagkakataon, let's grab the chance. Amen? So after everything we've seen in the life of Samson, that compromise begins to make our conviction. Compromise makes us comfortable with what weakens us. Compromise dulls our spiritual sensitivity. God's mercy still meet us, but consequences are real. What will you do? With God, with all this that God is showing us today. Because this message is not just information. This is interaction na teka lang. Tama ka na. Tama na. Alam mo namang hindi na tama, tigil mo na.
Hindi ka na dito by accident. Hindi mo lang ito narinig dahil schedule natin today na ang topic ay the cost of compromise. God is interrupting you habang maaga pa. Because the truth is, every compromise is a seed. At kung hindi mo ito puputulin na yon, aabot yan sa ani, at pag dumabot sa ani, hindi mo na kontrolado. But here's the good news, you still have a choice. You can still respond early. So right now, as we look at our hearts, no, ano nga bang area sa buhay natin na kinakausap tayo ng Lord pero hindi ignore natin? Anong compromise ang tinotolerate natin kahit alam natin pinapahina tayo nito? Ano yung mga bagay na unting-unting kumukuha ng lugar ng Lord sa puso natin? So this is not condemnation. This is invitation na hindi tayo pinapahiya ng Panginoon. Tinatawag niya tayo pabalik sa Kanya. Amen. So alam naman natin buhay naman natin to Amen. So why do we all stand? Amen. And before we pray, let's just worship the Lord. Amen. As we worship this, let this be the cry of our hearts. The Lord, we want more of you in our lives. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Katagpin ng bawat isa sa lugar dito na yung mga More of your presence. we surrender everything to you, Panginoon. Take me as I am. Use me. Use me as you call. I give my all for you. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my all. Yes, Lord, change and mold us to be more like you. Purify our hearts, Panginoon. Come on, let's sing to the Lord. Change and mold me. Change and mold me. Come on, let this be intentional with our worship. This is you and the Lord. Help me to worship you. Purify me. Set my heart on fire. Let me come true. Pure as gold. Change and mold me to be more like you.
just close our eyes and let's bow our heads before the Lord. Today, let's just check our hearts. Ano nga may mga compromise? Ano yung mga bagay na dinotolerate natin? Kahit alam naman natin nagpapahina sa atin. Sige, let's just close our eyes. Let's be intentional in our prayer. Ano yung mga bagay na unti-unting kumukuha ng lugar ng Panginoon sa ating mga puso? Again, this is not condemnation. This is invitation. Dahil gusto tayong tawagin pabalik ng Panginoon. Siguro you say, Lord, may mga compromise ako. Lord, medyo lumalayo na ako. Lord, hindi na ako tulad ng dati. Let's just be honest before God and just let's talk to Him na, Lord, masyado na akong busy. Lord, hindi na kita napapahalagahan. Lord, kasi akala ko kailangan kong kumayod ng mabuti. Na para bagang hindi mo kayang magmilagro sa aming mga sitwasyon. Come on, just come before the Lord. Hindi natin kailangan magtago. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Humihintay ka lang niya. Let's just respond to God. Yes, Lord, we've been busy. Lord, we've been busy building our careers. At maybe along the way, may mga bagay kami nako-compromise. We're just figuring life out, relationships, identity. Pero baka may mga bagay na unting-unting naglalayo sa amin sa iyo, Panginoon. Lord, bilang mga young parents, we've been carrying responsibilities, pamilya, trabaho. Pero sa sobrang bigat, minsan ang unti-unti naming nabibitawan ay yung intimacy namin sa iyo. Lord, maraming salamat dahil nandito ka hindi para husgahan, kung hindi para yakapin ang bawat isa sa amin. Na po pwede kami bumalik, na hindi pa huli ang lahat. And Lord, as we respond, we just want to talk to you. Sige, just talk to the Lord. Be intentional in your prayer. This is just you and the Lord. Lord, maybe I've become Samson along the way. Na Lord, ini-ignore na namin yung conviction. Hinayaan namin ma-weekend kami nito. Lord, because ayaw namin na maging iba sa aming mga katrabaho. Lord, gusto lang naman namin ma-promote. But thank you, Lord, because the same God who met Samson in his lowest moment is meeting us right now. Lord, we're here not because it's convenient. Thank you, Lord, for interrupting our lives. Thank you, Lord, for doing something. Lord, I know it's not easy for a lot of us to wake up early, work late, juggle deadlines, projects, relationships, sa krisis na ito. And Lord, we allow small compromises slide. We ignore small voice in our heads. And we say, Lord, okay lang, it's fine, we'll fix it later. But Lord, may mga parte pa rin sa aming mga puso na alam namin hindi na tama. Hindi na align sa gusto mo. Hindi na kaaya-aya sa'yo. And some of us, we've been ignoring it for weeks, for months, and maybe years. Lord, the pressures of work, the temptations at the office, yung mga bagay na sinajustify namin because everyone's doing it. It's part of the system. Kailangan. The pressures of relationships, the ones we hold on to, kahit alam po namin, Panginoon, na hindi na ito tama. Na baka magbago pa, okay lang, mahal naman namin. Lord, kahit yung mga habits na we've held on for years, the small compromises in our character, na unti-unting naglalayo sa presensya mo. Lord, today we confess the places where we compromise. Sige, let's just talk to the Lord, let's just confess. Lord, these are the times. Lord, when I felt rejected, when I felt lonely, I felt weak. But Lord, today we ask you to restore us, redeem us, give us the courage, Lord, na lumakad muli ng may integrity, ng may pananampalataya. Lord, heal the traumas, protect our hearts, protect our minds, our relationships. Lord, today we just surrender everything to you, Panginoon. We allow your mercy. We allow your grace. Lord, let your Spirit move in us. Lord, naniniwala kami hindi ka patapos sa bawat isa. Lord, our story is not over. Our purpose is not lost. We are still yours, Panginoon. Lord, maraming salamat because you are the God who forgives.
You are the God who restores. You are the God who heals. And this is the mercy and the grace of God, Lord, the same God who met Samson in his brokenness. Lord, you are meeting us today. At salamat dahil you never stop pursuing us. You always want to restore our hearts, Panginoon. Lord, maraming salamat. Inaayos mo na ang aming puso, pinatatatag mo na kami to be overcomers. We thank you because we are already victorious in the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa puso at sa buhay ng bawat young adult sa lugar na ito. Hindi mo hinahayaan, Lord, na hindi sila ma-reach. Talagang nagbigay ka ng special na conference for them because, Lord, alam mo yung puso ng mga anak mo at nandyan ka para sa kanila. Lord, we thank you. You are good, you are merciful, and your love endures forever. And before we end, just grab a partner. Come on, just grab a partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. And let's just pray for one another. Ayan, magandang nananalangin mag-isa, pero mas magandang may kasamang lumalaban sa panalangin. And the place of agreement is a place of power. Now let's just pray for one another. Let's just grab a partner. Sige, baka meron kung wala pa, hanapin natin para lahat meron kang partner. Yes, Lord, we pray for our brothers, our sisters. Hindi namin alam kung anong struggles nila. But Lord, we know that you are good. At tapat ka sa iyong pangako. Lord, ang aming mga kapatid, set apart. Meron silang calling, meron silang destiny na magandang inihanda mo para sa kanila. At Lord, today we are fighting for them in prayer. Hindi namin hahayaan ang kaaway magtagumpay sa buhay ng aming mga kapatid. Lord, we just declare, we lift up our brothers or sisters in Christ. Lord, kung meron ng mga aspects ng life nila na kailangan nila ng kagalingan, kailangan ng restoration, Lord, hindi madali itong young adult season. Lord, give them the courage to walk in integrity, in faith. Lord, protektahan mo ang aming mga kapatid sa mga relasyon nila sa buhay. At Lord, tulungan mo sila that they will grow closer to you, Panginoon. Come on, let's just speak blessings. Let's just speak encouragement to our partners. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we believe that you're already answering the prayers of your people in this place. Your mercy is covering every areas, even the hidden areas. Panginoon, ang aming mga kapatid, Lord, your Holy Spirit is moving in the hearts of your people. Lord, your power is restoring what compromise, what distance from you have tried to steal. Lord, pinakikita namin sa kaaway, this is what it looks like to carry each other in the presence of God. This is what it looks like to step into accountability and grace at the same time. Lord, maraming salamat dahil hindi namin kailangan lumakad ng mag-isa sa lakad ng pananampalataya dahil meron kami mga kapatid sa pananampalataya na alam ang puso mo, na kasama namin lumalaban. Hallelujah, 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 hallelujah. Indeed, Lord, it's never too late. You're still with us. You still love us. And you still want the best for each and every one of us. Lord, I pray that you give us the strength, the courage to say no to the things that you hate. And we will only do, Lord, the things that will glorify you. In our workplace, in our families, in our relationships. Lord, tatayuan namin ang aming pananampalataya, tatayuan namin ang tama. At sabi nga, Lord, kanina ni Pastor King, we are pro-Jesus only. We will do what is right. We will not let, Lord, the cost of compromise be heavy in our lives. But Lord, lalakad kami ng matuwid, lalakad kami ng may integrity, at lalakad kami na hindi nagko-compromise. Lord, anumang desisyon sa aming mga buhay, maliit man ito, malaki. Lord, we thank you. Lord, we thank you for our brothers and our sisters. You love us. And before we end, let's just hug. Amen.
one another, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ayan ang sabihin natin sa kanila, hindi ka lumalakad mag-isa. Kasama mo ako, kapatid. Amen.